May nagtanong sa akin, "Morning po, Boss Rai. Always watching your videos sa TikTok. I badly need your advice regarding my debt sa OLA. May na-receive kasi akong text message kahapon. Hindi po ako makatulog at parang nadidepress na po sa ako. Sana ma-advise niyo po ako kung ano pong dapat kong gawin. Thank you for giving time to read my message. God bless you more po." Okay, ito po yung message ng OLA. Last warning from the Fiscal Office or Prosecutor's Office. This is to inform you that your court summon and subpoena will be served within 24 hours regarding your RA 8484, defrauding of creditors, and Article 315 of the Revised Penal Code, criminal case filed which is due for court warrant to be assisted by the City Police. Kindly coordinate with Attorney Head Litigation Office. Okay, napakagandang katanungan po nito, no? Bago ho natin sagutin, imbitahan ko muna kayo na pakisuportahan po yung aking social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay po, imayin po natin siya. Maraming salamat po nga pala sa inyong panonood sa aking mga videos. I hope nakakatulong po, no? Sana patuloy niyo po siyang tangkilikin at panoorin. Okay? Ang sabi niyo po naka-receive po kayo ng message, no, kahapon at parang nadidepress na ho kayo, no? So ako sabihin ko sa inyo, kalma niyo lang ho yung inyong sarili, ano? Huwag niyo masyadong isipin kasi sigurado ho ito, no, pananakot lamang. Okay? Ipo-prove ko sa inyo, no? Okay. Ang sabi ho ng OLA ninyo is from Fiscal Office o Prosecutor's Office. Ano po ba talaga? Okay, kasi pinagsama niya ho from the Fiscal Office o Prosecutor's Office. Okay, so medyo mali na kagad, di ba? Kasi itong mga OLA na to, ang hilig-hilig nito, yung gagamit ho ng mga hindi pangkaraniwang salita. No, yung mga legal words or medyo malalim na salita para ho takutin tayo. No, wag ho kayo, gawin niyo ho, mag-research ho kayo. Andiyan naman ho si Google. No, para ho, wag niyo takutin yung sarili niyo. Pinakamainam ho kasi, no, ang pinakamagandang weapon ho sa mga ganito is yung knowledge. Nandiyan na po si Google. So, i-research niyo po siya para ho maintindihan niyo po yung kanilang sinasabi. Dito pa lang ho mali na Fiscal Office o Prosecutor's Office. Ano yun ba to? Dalawa ho sinasabi no? Tsaka huwag ho kayo maniniwala sa, hindi ho magbibigay ng SMS to mga to, hindi ho magme-message sa inyo to mga to. Fiscal Office tsaka Prosecutor's Office magbi-message ho sa inyo. Sa dami ho na kinakaharap na na kaso ng mga Fiscal Office na yan o ng Prosecutor's Office na yan, magkakaroon pa ho ba ng ng oras na i-message ho kayo para lungo sabihin na merong court summon tsaka subpoena na isa-serve within 24 hours? Kalokohan ho yan. No? Dino-torture lang mo ang isipan nyo nitong mga to para ho kayo makagawa ng hindi tama. Gusto nitong mga to, mangutang na naman kayo sa mga OLA para pambayad sa kanila. Pag ginawa nyo ho yun, naku po, lalo ho kayo mababa. Bakit ho? Let's say ho, yung nahiram po ninyo is 5,000. Siyempre, bibigay lang naman nila ito, kalahati lang, 2,500 po. Tapos babayaran mo 7,000. Para ho babayaran nyo yung 7,000 ho dun sa OLA na yun, ang katumbas ho niya, 3 OLA. Biro nyo, babayaran nyo yung isang OLA, kapalit 3. Ba't ko nasabing 3? Kasi nga, 5,000 na mahihiram, 2,500 ba makukuha? 3 2,500, 7,500. Pag binayaran mo yung 7,500 lang mapupunta sa'yo. Tapos magkano babayaran mo ron? 3 7,000. Dilugi ka. Diba? So, huwag nyo gagawin yung tapal system na yan. No? Ano lang kayo nito? Inuurat kayo nitong mga to. Gusto nitong mga to is, torturing yung isip ninyo. Mario Joseph, pero yun Fiscal Office, tsaka Prosecutor's Office.
Magme-message sa inyo para lang sabihan ho kayo na meron na kayong court summons tsaka subpoena. Bay, loko-loko tong mga to. No, hindi ho kayo pag-aaksaya ng panahon no, ng fiscal office or di kaya ng prosecutor's office para i-message ho kayo. Napakarami yung kaso na kailangan na bigyan ng atensyon. Oh, tsaka ganito ho yan eh. O, sige. Para ho maintindihan ho natin, ano ho ba ang role ng prosecutor or ng fiscal? Okay, ito po yan. In the Philippines, the term fiscal is often used to refer to a public prosecutor. It is important to note that fiscal court is not a term formally used in the Philippines legal system. Rather, the fiscal or public prosecutor plays a critical role in criminal proceedings which usually takes place within municipal, regional, or special courts. The prosecutor is responsible for evaluating complaints, conducting preliminary investigations, and representing the people of the Philippines in court proceedings. Oh, nakita nyo naman ho, di ba? Ang nire-represent po is people of the Philippines. Eh bakit ho ganyan? O palalabasin nila yung fiscal office or di kaya yung prosecutor's office ang nagpapadala ng SMS. Ay di po ba pananakot lamang? O, di po ba? Tsaka ho, tingnan nyo ha, ang prosecutor po, ang responsibilidad niyan is mag-evaluate po no, ng complaint. No? Mga criminal offenses. No? Lang yan na yan. Criminal ho ba kayo? Hindi pa lang ho kayo nakakapagbayad. Oh, tsaka ho kung magsasampa ho ng talaga sila ng kaso, civil case po. No, which is sum of money, no, pagka above 1 million. Or small claims po pag 1 million and below. Oh, anak ng kamote kayong mga ola kayo. Masabi nyo lang talaga makapanakot kayo. Pati fiscal office or di kaya prosecutor's office. Pag may message nyo sa mga kliyente nyo, kalalakas nyo naman. Di ba? So, nakita nyo, maliwanag pananakot lang po. O, di po ba? So, wag ho kayong matakot do sa mga ganyang klaseng mensahe. No, kagaya sinabi ko sa inyo, gumawa ho kayo ng due diligence nyo. No, i-google nyo po. No, para ho maintindihan ninyo yung mga sinasabi nila doon sa kanilang mga mensahe na pananakot. O di po ba? Tsaka ho chinek ko ho yung sinasabi nilang abogado, no? Sa Supreme Court. May listahan ko kasi sa Supreme Court ng mga abogado no? Hindi ho siya abogado. Wala ho siya dun sa listahan, no? Ilalagay ko ho yung link, no, dun sa description. Para ho pagka meron pa rin ho na kayo nare-receive ng mga ganitong klaseng mensahe, ma-check nyo po, no? For example, sinabi, makipag-usap kayo kay Attorney Juan de la Cruz. I-check nyo ho dun. Pagka ho wala dun, hindi ho abogado yun. No? Kasi meron ho silang sinabi dito, coordinate with attorney ganito, head litigation office. Nakita niyo ho, di ba? Masyadong conflicting talaga sila. Nagbigay sila ng contact person, head of litigation office. Pero, yung message po, galing na fiscal office of prosecutor's office. Di po ba conflict? Saan ho ba talaga nanggaling yung message? Di po ba? Pero hindi ko sinasabing huwag niyong bayaran. Hinimay ko ho yung inyong mensaheng binigay sa akin. So, ininterpret ko po siya. No? Ngayon, para ho mas maliwanagan nyo po yung mga legal na terminong ganyan, kung meron ho kayong mga kilalang abogado, magtanong ho kayo sa kanila kasi sila ho makakasagot niyan. O di kaya, pumunta ho kayo sa PAW. No? Doon ho, makakapagtanong ho kayo roon. No? Ano ho yun? Libre ho yun. Sa gobyerno ho yun. Okay? Pinakamaina mo na talagang kumonsulta kayo sa abogado. Kasi sila ho nakakaalam yan. Okay po. Ngayon, pag-ipunan nyo, okay, bayaran nyo po yung nahiram nyo. Kasi kahit paano napakinabangan nyo naman. Wag na wag ho kayong magtatapal system. Kasi kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, talo ho kayo dyan. Yung isang ola, 3 katumbas niyan para sa tapal system. O tapos, yung 3, madadagdagan na naman na madadagdagan niya. Kasi times 3 na times 3 yan . O yung 3, yung 1 yun, naging 3.
Yung 3 nyo magiging 9. O, yung 9 nyo magiging times 3 na naman. O, hanggang sa mabaon na ho talaga kayo. So, di po ba? Wala hong mangyayari dyan. So, pinaka-mainam po niyan, pag-ipunan nyo, no, bayaran nyo po ng WhatsApp. Okay? Tapos, picturean nyo yung proof of payment or screenshot nyo po, send nyo sa kanila. No, tabi nyo ho yun. No, yung message na yun. No, tsaka yung mga proof of payment po ninyo. No, para kasi sigurado ho yan, mangungulit pa rin yan. Manghaharas pa rin. O, ngayon, pero kayo, may proof na kayo, nabayad na kayo. Di po ba? Tapos, pagka nabayaran nyo na, no, wag nyo na ho silang tangkilikin. Wag na ho kayo manghiram ulit sa kanila. No? Kasi yan ho ang sikreto para humatigil yung mga ulan na yan. No? Kasi pag wala ho ng utang sa mga yan, magsasara ho ng kusa yan. Hindi nyo na ho kailangan pang anuhin yan. No? Tapos pag nakaranas ho kayo ng mga ng harassment, pananakot o kung ano mga pang-aabuso na ginagawa niya mga ulan na yan, no? I-complain nyo po no dito, clash ko, ayan. Andyan po lahat yung mga ahensya ho ng gobyerno, no, na makakatulong po sa inyo, no? Email nyo po diyan yung inyong complaint, i-attach nyo po yung inyong mga pruweba, no? Yung kanilang mga mensahe. Yan, i-attach nyo diyan. Yan. Okay? No, tapos yun nga, kagaya sinabi ko, huwag nyo na ho silang tangkilikin. No, kasi habang tinatangkilik nyo yung mga yan, talagang marami pang maloloko yung mga yan. O, di po ba? Tapos po, no, pagka yun, nabayaran nyo na siya, no, tapos di nyo na siya tinangkilik. Yan, that's the only time magpalit na kayo ng SIM card. No, para hindi na kayo magulo niyang mga yan. Tapos, yung mga social media account nyo, private nyo. Pinaka-importante ho yan talaga i-private nyo yung mga yan. Kasi pag nakakita ho ng butas yung mga yan sa social media nyo, ay sigurado ho yan, talagang ipapahiya kayo ng mga buhok na yan. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook at TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.